Buhat ng upuan ang mga estudyanteng ito sa Dilasag, Aurora, papunta sa likod ng kanilang paaralan. Naapektuhan kasi ang kanilang klase nang sabayan ng brownout ang mainit na panahon. Ayon sa kanilang prinsipal, sa ilalim ng puno na lang muna sila nagklase para makapag-focus ang mga mag-aaral. Sa Aglipay, Quirino, natutuyo na ang ilang tanim na mais at saging. Hindi na ito inaani ng mga magsasaka. Anila, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas sila ng ganito katinding init. Kaya nangangamba sila sa kanilang mga pananim at alagang hayop. Unti-unti na rin kasing natutuyo ang mga damo na pagkain sana ng kanilang mga alaga. Para naman maibsan ang matinding init, pamilya at magabarkada ang namasyal sa mga beach. Gaya sa Malaparaisong Boracay kung saan nag-sunbathing pa ang mga turista. Sa tala ng Malay Tourism Office, mahigit 100,000 na ang bumisita sa Boracay mula April 1 hanggang 30. Mahigit 30,000 dyan, mga banyaga. Kabaliktaran naman sa Coronadal City na nakakaranas ng pabugsog-bugsog ulan kahapon. Pasado alas 6 kagabi, nagtuloy-tuloy ang buhos ng malakas na ulan at nahirapang makauwi ang mga empleyado at ilang residenteng galing sa mall. Sa kabila nito, marami pa rin ang natuwa dahil kahit paano'y naibsan ang init. Inulan din ang ilang bahagi ng Cotabato. Ala! Sinabayan ito ng malakas na hangin kaya may nasira pang ilang tolda. Nabasa tuloy ang paninda ng mga nakapwesto roon. Ayan, nasira na ang aming pesto! Bagaman may mga pag-ulan na sa ilang lugar, sabi ng Pag-asa, posible pa rin ang mataas na heat index sa ilang lugar sa bansa sa mga susunod na araw hanggat hindi pa dumarating ang tag-ulan. Pero hindi raw yan sintindi gaya noong Abril. Last April natin, makikita natin na mas marami yung lugar na matataas ang heat index or discomfort level. Pero sa ngayon, makakaranas pa rin tayo ng mga areas na matataas ang discomfort level. Hindi na nga lang ganun karaming mga area. Posible na rin daw ang mga local thunderstorm sa ikalawang bahagi ng Mayo. Second half, may mga areas pa rin na medyo mainit, pero mostly mas marami na tayo mararanasan ng mga local thunderstorm activity. Even though without El Nino, ay nangyayari yan kapag malapit na yung tag-ulan natin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, hindi na sing-init noong Abril ang aasahang temperatura sa mga susunod na araw pero sabi ng Pag-asa, posible pa rin ang mataas na heat index sa ilang lugar. Ngayong araw, pinakamainit sa Dagupan, Pangasinan na 47 degrees Celsius ang damang init. Sinundan ng 46 degrees Celsius sa Giwan, Eastern Samar at 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Iba, Zambales, Alabat, Quezon, Viraca, Tanduanes at Roa City, Capiz. Bukas, mas kaunting lugar ang inaasahang makararanas ng danger level heat index. Posibleng pinakamataas ang 45 degrees Celsius sa Virac, Roca City at Giwan. Easterlies pa rin ang nagdadala ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa na sinasamahan lang ng mga kalat-kalat na pagulan. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng hapon posible ang mga pagulan sa Ilocos Region, Zambales, Occidental Mindoro, Palawan at Quezon Province. Ilang bahagi naman ng Cordillera, Central Luzon at Oriental Mindoro ang uulanin pagsapit ng gabi. Sa Visayas naman, bukas ng umaga pa lamang ay may kalat-kalat ng mga pagulan. Pagsapit ng hapon, malalakas na ulan ang asahan sa Northern at Eastern Samar pero hihina din pagsapit ng gabi. Ingat pa rin po mga kapuso sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Pinaghahanda rin ang mga kapuso natin sa Mindanao, lalo't umaga pa lamang ay uulanin na ang Caraga Region at magtutuloy-tuloy ito hanggang hapon. Malaking bahagi ng Mindanao ang makararanas ng kalat-kalat na katamtamang pag-ulan habang ilang bahagi ng BARM ang makakaranas ng malakas na ulan pagsapit ng gabi. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga pero pagsapit ng tanghali, katamtamang ulan ang mararanasan sa ilang bahagi ng Quezon City at Marikina. Walang cabinet-level official na pumayag sa anumang proposal ng China tungkol sa ayungin at ang Pangulo lang ang pwedeng mag-aproba ng ganyan. Sagot po yan ng DFA sa alegasyon ng China na nauwi sa understanding ang umunoy pulong nito at ng envoy ng ating Pangulo. Nakatutok si JP Soriano. Pagdating sa usapin, kaugnay ng West Philippine Sea at South China Sea,
tanging ang Pangulo ang pwedeng mag-aproba o mag-otorisa ng anumang kasunduan. Tugon yan ng Foreign Affairs Department. Sa pahayag ng China, sinabi nila na may internal understanding na nabuo nung makipag-meeting sila noong September 2023 sa Special Envoy of the President sa Beijing para pag-usapan ang pag-manage sa Ayungin Shoal. Sabi pa ng China, inaprubahan ito ng liderato ng bansa at nakapagkasapa ng isang resupply mission na naaayon sa understanding. Walang pinangalan ng envoy, pero ang kasalukuyang Special Envoy of the President to China and Special Concerns ay si Philippine Ambassador to United Kingdom Teddy Boy Locsin. Itinalaga siya noong August 2023. Sumama pa nga si Locsin sa isang resupply mission noong October 4, 2023 sa Ayungin Shoal. Wala pang tugon si Locsin sa mga pinadala naming text message at email. Pero ngayon pa lang sinasabi na ng Department of Foreign Affairs na walang anumang dokumento, record o kasunduan na umiiral gaya ng sinasabi ng China. At kaya nitong kumpirmahin na walang cabinet official ang Marcos administration na pumayag sa anumang Chinese proposal kaugnay ng Ayungin Shoal. Bago nito ay pinalutang ng China ang umano'y napagkasunduang new model para sa mga resupply mission sa pamamagitan ng diplomatic channel at AFP Westcom na umano'y inaprubahan sa chain command kasama ang Defense Secretary at National Security Advisor. Sinisikap naming hinga ng pahayag ang commander ng Westcom na si Vice Admiral Alberto Carlos, pero ang unang sabi ng Armed Forces spokesman, nakalivraw ito at di sinabi kung kailan ang balik. Pero bandang hapon lumabas na nagkaroon ng Assumption of Command ceremony sa Palawan at umupo na si Rear Admiral Torres Jr. bilang acting Westcom commander. Hindi masabi ng AFP kung babalik si Carlos at kung siya pa rin ang commander ng Westcom pagbalik. Nauna nang itinanggi ng Defense Department at National Security Council ang umano'y new model kaugnay ng Ayungin. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, nililito lang nila ang sambayan ng Pilipino. They're actually justifying ang kanilang mga maling gawain dito, mga illegal activities nila, and of course, their aggression in the West Philippine Sea. Huwag tayong maniwala sa mga ganitong pahayag ng Embahada ng China. sinisiri ng Philippine Coast Guard ang China sa pagkasira ng yamang dagat sa Pag-asa Case 1, 2, and 3. Sila ang may pinakamalapit dito bukod sa Pilipinas. It's very easy for them to have access in these areas. Nung nandun ang ating mga marine scientists, nagpalipad pa sila ng PLA Navy helicopter. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Habang tila tinutusta ng matinding init ang maraming lalawigan at rehiyon sa bansa, sa pagtama ng El Nino, binabayo naman ng malalakas na bagyo at mapaminsalang baha ang ibang parte ng mundo, gaya sa Rio Grande do Sul, sa Brazil, kung saan umabot na sa 85 nasawi. Bago lang nito, pati ang desyertong Dubai, kagulat-gulat ding nalubog sa baha. Resulta nga raw ito ng nagbabagong klima. At dahil din dito, kaya inaasang mas magiging mapaminsala ang pag-uulan at pagbaha pagpasok daw ng La Nina sa huling bahagi ng taon. We will be expecting wetter weather during La Nina stages. So, yun po, yun po yung kailangan paghandaan, but at the same time, kailangan ng maging mas urgent yung mga policies. Alarming is an understatement in this situation that we are in right now. Si Frank na taga Dinagat Islands na trauma ng araw sa dinanas noong manalasa ang superbagyong Odette. Pero may higit pa raw silang pinangangambahan ngayong papasok ang La Nina. Yung parang effect dito talaga sa amin is our food security. Kasi dito, medyo nagmamahal talaga ang mga pagkain. Very unpredictable. So on us, parang mahirap na the trauma na still nandito pa. Kaya ayon sa Pag-asa, Ang dapat nating paghandaan, syempre, yung ating mga flood-prone areas kung sakaling magkaroon ng La Nina. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, nalagpasan na natin ang pinakamatinding init. Pero hindi pa rin masasabing tapos na ang kalbaryo. Maraming mga record-breaking na mga temperature ang naranasan natin or naitala natin during the past 2 weeks ng April. And nakikita natin dito, mga around 9 stations ang nasurpass yung extreme maximum temperature. At 6 out of 9 is yung all-time high nitong temperatura ang nasurpass nito.
Nanawagan din sa pamahalaan ng grupong Greenpeace na ipasana ang batas para sa Climate Damages Tax o Carbon Tax. Ito yung buwis na ipinapataw sa mga fossil fuel companies o kumpanyang patuloy pa rin nag-e-emit ng matinding carbon. Suportado ng 100 climate organizations worldwide ang hakbang na ito. We all know na carbon emissions are not just carbon emissions, they cost something in the society. It's an extremely urgent matter because the costs of climate impacts are accelerating at a really rapid rate. The primary purpose is actually to lower the emission. Na mag-shift na sila sa some other sources ng energy, mga renewables. Pero sa ngayon nananatili pa rin daw malaking hamon ng political lobbying mula sa mga fossil fuel company. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. K-drama is still queen at nakatutulong pa sa turismo ng South Korea. Kabilang sa ating papasyalan, shooting locations ng ilang dramang ating minahal. Nagbabalik si JP Soriano. Mula sa mga Korean broadcasting stations hanggang sa Seoul Festa event, sinuyod ko makita lang ang mga bida ng trending at 2024 high-rating K-drama na Queen of Tears. Wait, Baekhyun-woo? Is that true? False alarm man, di tayo uuwi ng Pinas ng luhaan. Nakarating po tayo dito ngayon exclusive sa venue kung saan kinasal sina Hong Hae-in at Baekhyun-woo ng Queen of Tears at sa kanilang kasal. Makikita nga po yung Han River at ang malawak na view ng Seoul, South Korea. Pero itong Walker Hill Aston House ay hindi lang shoot location ng kasal nina Yoon-woo at Hae-in, kundi venue rin ng real-life wedding ni na Korean superstars Son Ye-jin at Yeonbin, na bida ng K-dramang Crash Landing on You. Nag-window shopping din ako sa mismong mall kung saan kinuhanan ang Queen's Mall sa Queen of Tears. Pero why stop at Queen of Tears? Dito sa Yeoncheon Close School Activity Drama Art Exhibition Hall, makikita ang props ng iba pang K-drama. So ito yung mga ginamit sa K-drama ni Kim Soo-yeon na Moon Embracing the Sun, na bida rin sa Queen of Tears ngayon. Pinasok ko rin ang Suwon Wasong Fortress kung saan kinuhanan ang Love and the Moonlight na pinalabas sa GTV. At ang Jewel in the Palace na pinalabas naman sa GMA Network at GTV. Alam niyo po yung eksena kung saan po hinatulan ng kamatayan si Jang Gyum, at kapag meron pong hinahatulan ng parusa sa kanila, dito po yun ginawa at na-shoot, at dito rin po talaga nangyari yon nung tunay na buhay nung panahon ng mga old dynasty dito sa South Korea. Yep. Gabi naman nang bisitahin namin ang location ng hit Korean horror drama na Kingdom. In the kingdom, he kneeled down in front of this building and asked him to forgive him. So the scenery was filmed here in this building. And in real life, this building is what? The Queen's Residence. Ayon sa Korea Creative Content Agency o KCCA, aabot sa katumbas ng halos 26 billion pesos ang inilaan ng Korean government para sa mga K-drama productions. It also overflows and it also impacts to the other industries, for example, like economy and the tourism. Mula rito sa Seoul, South Korea at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Hi, I'm Nini Park. I see you soon, Manila. Kaya, let's go na. This weekend na ang fan meeting ni Marry My Husband star Park Min-young. See you soon, Min-young! Get ready for Superman! Yan ang post ng co-CEO ng DC Studios na si James Gunn sa new look ni Superman starring David Corenswet. Alden Richards is taking the spotlight. Siya lang naman ang cover for the month of May para sa Preview magazine.
Samantala, enjoy pa rin si Miss Universe Arbany Gabriel sa kanyang stay in the Philippines. Kabilang sa kanyang experiences, ang opportunity na magtahi ng damit na gawa sa native fabrics. Makichika kay Aubrey Carampel. Personal na nasaksihan ni Miss Universe 2022 Arbany Gabriel na isa ring fashion designer ang talento ng mga Pinoy nang mag-host siya kagabi ng Young Designers Competition 2024. Wagi riyan si Prince Padilla, na gaya ni Arbany, isa ring advocate ng sustainable fashion. I'm like, oh my gosh, it takes so much work. They're very dedicated. And I was like, I want to wear some for a photo shoot. Kahit nasa Pilipinas, tuloy-tuloy ang pagdidisenyo at pagtatahi ni Arbany ng mga damit. But this time, gamit naman ng native fabrics. I've already collected a lot of fabrics from Divisoria, Sultan Kudarat. I was gifted piña fabric the other days. May mga celebrity nga raw siya na gustong gawa ng damit. Kabilang si global fashion icon Heart Evangelista bilang isa namang hurado. I really admire Ann Curtis Smith a lot, so I would love to dress her. Also, Heart Evangelista was here tonight, so I saw her. She looked beautiful. I haven't been to the Philippines, but I grew up with a lot of Filipinos. Sobrang enjoy raw si Arbany rito sa bansa, kaya malamang ay mag-extend pa siya. Pati nga kanyang Pinoy dad aliw sa mga isinishare niya sa kanyang social media. I was like, Dad, is this really you or is this a fake profile? He's always messaging me on TikTok. Isn't that funny? My dad's 85, so I'm like, how are you working TikTok? I don't know. Next month, nakatakda ring dumalaw ang kanyang mga magulang dito sa Pinas. Bukod sa pagiging abala sa kanyang love for fashion, nakatakda ring mag-host si Arbany ng Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024 with Asia's multimedia star Alden Richards and Jeannie Mai. I am excited to meet him, yes. We're planning the garments, we're planning the dresses, so I hope to see everybody there. Abala na rin sa paghahanda ang mga kandidata niyan. Sa idinaos ngang sponsors night kagabi, inirampa nila ang mga gawang Pinoy na Filipiniana. Di nagpahuli si Miss Universe 2023 Shanice Palacios na looking regal in her gradient Filipiniana gown, suot pa ang kanyang crown. Equally gorgeous naman si reigning Miss Universe Philippines Michelle D in her signature color black Filipiniana gown. You know, Shanice has been one of my closest friends in El Salvador. I'm so proud of her. I'm so happy that she finally felt the warm hospitality of the Philippines. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Ivan, Emil. Thanks, Iya! Thanks, Salamat, Iya. At yan, ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ivan Mayrina. Para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.